May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Sige po tayo lang po tayo lahat. Best can go. Mamaya po, meron pa po tayong service, tapos meron pa po tayong water baptism. Mag-expect pa rin po tayo sa
Lord, hindi ka po pumalyan ay paranas namin ang presensya. Salamat, Lord, dahil sa maraming araw na kami ay tinuturuan mo, Jesus. Nararanasan namin, Panginoon, tinuturuan mo kami, O Diyos ng dalaw. Nararanasan namin, Panginoon, ang pagkilos mo. Kayo, Panginoon, ang maparangalan ng kalalahati sa buwan na bawat isa, sa bawat pagpupuri, Panginoon. Kayo lamang ang malataas. Ikaw ang sandigan namin. Ikaw yung buong namin, Panginoon. Tumayo, Diyos na mga isahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon at pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Yung isa pang magaling mo dahil sa ating Panginoon. Sa iyong magagalit na tulog ko. Thank
isa sa paglabas po namin. Hindi namin alam ang mangyayari, Panginoon. Pero Lord, umaasa kami sa presensya mo sa anointing mo, Panginoon. Nais namin makuha to, nais namin masipsip mo, Diyos, ang anointing mo. Alam namin, hindi ka patapos, marami ka pang gagawin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And so, ang bilis ng araw mo, no? Parang kararating lang natin dito tapos umihan na. Ayan po, dito po sa atin, napakalaga na makuha po natin ang anointing. Hindi lang basta karanasan, kundi yung nakuha po natin. Kasi kapag naranasan mo lang, kapag naranasan natin ang pasensya ng Diyos, nandun yung pangaramdam na naiiyak ka, kami po yung kapag nag-worship ka, o ay nag-aawit na tayo ng masaya. Ganito yung presence ng Lord, kahit masaya ka, naiiyak ka, nararamdaman mo yung naranasan mo, pero iba po yung kapag nakuha mo yung anointing. Kasi kapag nakuha mo yung anointing, dapat kasi makuha mo talaga yan. Bakit? Kasi dadalhin mo yung pag-uwi mo. Dadalhin natin ito at dapat makita ng mga tao yung glory ng Lord sa'yo pag nasa kapila. Dito po sa Mateo chapter 3, nakikita po natin yung time na to, ang Panginoon sa sinautis mo siya. Wala bagay ko sa inyo. Tumagal po siya ng anointing. Alam niyo po, pagkatapos ng anointing kayo, Mateo chapter 3, ano sunod? Mateo chapter 4. Alam niyo po, babasahin po natin to. Matthew 3, binautis mo siya. Matthew 4, siya ay dumaan kayo sa testing. Sabi mo sa katabi mo, testing. Dumaan siya sa time na tinukso siya ng Diablo ng Panginoong Jesus. At mag-expect po tayo na paglabas natin ng camping na to, tutuksuin ka rin ng Satanas. Mapipikon ka agad. Matetes ka agad yung attitude mo. Magmula na, may mga away sa'yo. Merong isang tao, meron siyang nakaalitan eh. Word again. Garayin mo. Alam niyo po, sabi ko niya, sasapakin na niya yung tao. Alam niyo po, sasapakin na niya yung tao. Tatry ko lang. Alam niyo po yung tao, nagarayin na, sasapakin na niya. Biglang narinig niya, sabi ng Lord sa Lord, nandito ka na. Alam niyo po, sasapakin na niya, sabi niya, ikaw naman kasi, Brad. Ikaw naman kasi, Brad, sa susunod mag-iingat ka. Alam niyo po, paglabas natin ng camping na to, masusubukan ka agad. Matetes agad tayo yung attitude natin. Ano yung pinag-aralan mo? Minsan, pag-uwi mo, makakalitan ka. Minsan, gusto mo yung makagad sumunod eh. Sabihin nila sa'yo, iyan ba yung natutunan mo? Diba? Amen mo ba? Ano rin kayo? Kaya alam niyo po, maganda na hindi lang natin naranasan dito yung presence ng Lord, hindi lang tayo basta nakatalon, naiyak, hindi lang po natin talaga, nasaga po, nasipsip ko yung anointing kasi kailangan natin po. Kasi ang Panginoon, sinipsip niya yung anointing na siya ay binautismuhan. Tapos alam niya, pagkatapos ito, meron siyang gagawin. Pagkatapos na, siya ay tinukso. Ang Panginoon kasi sa bayan simula ng mag-asyon. Kaya na po, binabanggit ko sa atin dito yung anointing, ito po ay appointment. At dito pa lang po, sa camping na to, nire-ready ka ng Diyos sa appointment. Amen. Pagkatapos, ano po nung sunod? Ganyan, yung assignment. Meron ng trabaho. At ang sinasabi lang po dito sa atin ng Panginoon, alagahin.
alagaan mo. Sino? Yung mga kaluluwa na ipagkakatiwala sa inyo. Hindi lang po pastor, hindi lang worker. Kundi maging tayo po ng mga miyembro, hindi sa'yo ang Panginoon na ito. Sasabihin niya sa'yo, papakita sa'yo ng Lord. Yung kaklase mo, yung katrabaho mo. Bakit paulit-ulit niya? Habang nandito mo ngayon sa kanya, paulit-ulit sinasabi sa'yo ng Lord. Pag-uwi mo siya ng ngayon, nalandaan mo yan. Hindi lang po ito sa mga pastoral sa mga worker. Hindi po, ang bawat isa may kailangan tayong alagaan. Yung ministry. Sabi ng Lord, kung maalagaan mo yan, yung tupa, gagawin ng Diyos na silbis na kristal mo. Alam niyo po, nakaka-bless na makita na yung tupa, nakikita mo lumalago. Ibig po, nakikita mo lumalago. Uy, bakit ako lang ito? Yung isa-isa rin talaga, masusubaybayan mo. Uy, baka lang po. Nakakot ko. Nausap ko kami pinapasamahan. Sabi niya, uy, yung ano natin ah. Dito naman natin kayo. Nakalulo mo ah. Sabi niya. Hindi, alam niyo mo sabi niya, dati bata lang yun eh. Para pa ni dati, mayat pa. Dati yung mayat pa lang. Dati, bata ka pa lang, pero nakikita mo lumalago, nakaka-bless din ito. Alam niyo kung natutuwa ang Diyos sa pagbago. Nakikita, kasi sabi ng Panginoon sa Diyan, kapag lumalago ka, nakakaroon mo ng Panginoon. Hindi po, kapag namumunga ka, sabi mo, namumunga! Mabunga ang Kristiyano! Hindi mabunga ang Kristiyano! Ano yun? Reklamo na reklamo. Puro na reklamo. Ayun ang Diyos, mabunga ang Kristiyano. Gusto ng Lord, mabunga ang Kristiyano. Amen po. So, hindi ako yung katabi mo? Ayan, sabi mo, ready ka na? Amen. So, sige po, tayo po ay magbibigay ng salita ng Panginoon. Tinatawag ko na po ang ating tagapagsalita ngayong magiging ito. Palakpakan po natin sa Pastor Boy. Muli na po ang sa Lord. Mamaya, kakain tayo. Pagkatapos, uwian na. Pakisabi sa katabi, babay na. See you next camp. Pero ngayon, mag-service muna tayo. No? Meron na itong mga last na paalaala. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Amos chapter 9, verse 13. Amos chapter 9, verse 13. Okay. Dito po, basahin ko po ito. Sabi niya, darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ng paang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mga mag-aalak kahit magsisimula na lamang na maghasik ng binhi ang mga hasik. Dadaloy sa mga bundok ang mga matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ay, ano pong ibig sabihin nito? May time kasi ng nasabihin natin may time ng pagtatanim, may time ng pag-aani. Ang sinasabi niya rito, magkakaabutan sila. Ibig sabihin, sobrang bilis ng mga pangyayari na nagtatanim ka pa lang, umaani ka na. Ibig sabihin na naso-shorten yung distansya ng mga bagay. No? Sa madaling salita, sa English, nagkakaroon ng divine acceleration. Ibig sabihin, bibilis ang lahat ng mga pangyayari. Nakalagay po rito sa Daniel, ang sabi niya gano'n, sa mga huling araw, ang knowledge ay mag-i-increase. Totoo naman. Imagine mo, no, na dati hindi po pwede yung ganito na yung ako malayo diyan nakakapag-share at kayo na malayo dito
nakaka-interact ko, na nakikita at nakakausap ko. Ngayon, kumbaga parang magsisimula ka lang magtrabaho, sumusweldo ka na. Yun po ang tinutukoy dito na magkakaroon ng increase sa parang yung time na lumiliit na, ulitin ko po, siguro pinakamagandang paliwanag dito yung kakapasok mo pa lang ng trabaho, sumusweldo ka na kagad. Dapat maghihintay ka pa ng isang buwan o 15 days bago ka magsweldo. Pero nagsisimula ka pa lang, sumusweldo ka na. Ngayon, ang tawag po ron ay divine acceleration. Ngayon, yun ang sinasabi ng Diyos na yun ang mangyayari. Na magkakaabutan kayo, na dapat matagal pa, pero mabilis na. Kaya nga ito po, nag-create kami ng yung pinalabas kagabi na sabi niya ganun, I will perform my word swiftly. Yung mga pangako niya, mabilis na mangyayari. Bakit? Kasi huling araw na means yun po yung sinasabi na nagsisimula ka pa lang, umaani ka na. Yung kumbaga magsimula ka pa lang magtrabaho, sumusweldo ka na. Na dapat matagal pa. Kumbaga parang ang bilis ng mga pangyayari. Nagbigay naman po ako ng mga verses doon sa pinanood natin kahapon. Ayun. Ngayon, yung sinabi ko po, yung panaginip ko doon nung ando po ako sa ospital, no? Napakasimple lang eh. No, nung sinasabi ron, both positive and negative, pero kailan promotion ng isang demotion? Kailan pagmamahal ang isang palo? No, kasi yung doon nagbigay siya ng instruction na itong gawin mo. Both positive yun and negative. Ngayon, kung ano man ang correction na nandun, tanggapin mo lang. No? Kung ano man ang positive doon, di tanggapin mo lang. Kasi kapag galing sa Diyos, no, always positive yan. Always maganda. Kasi wala naman siya masamang plano eh. No, yung nga lang, maging mabilis lang tayong i-correct ng Panginoon pagdating sa mga pananaw, sa mga tingin, at sa ating mga sarili. Kasi kailangan natin ng course correction. Alam niyo ba yung ways? Kapag isa sinasadya ko sa way yun na talagang sabi niya, kumaliwa, ang gagawin ko, diretso pa ako. No, niloloko ko yung ways kapag hindi naman ako nag-aapura. Pero ikaw correct ka niya. No, at ang Panginoon po ay laging correct sa atin. No, sabi niya, ang isang matalinong tao, kapag kinorek mo, tatalino pa. Pero ang isang mangmang, kapag kinorek mo, ay nagagalit. No? Ngayon, so yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na magiging mabilis. No? Yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, magiging mabilis siya. Alam niyo po, isang negative dito. No, dapat sasabihin ko to sa divine, sa training pa eh. Kasi yung training, puro mga pastors and workers doon. Ang sinasabi niya rito sa negative side, pero positive pa rin. Kasi wala namang negative sa Diyos eh. Always positive yan. Doon sa sinasabi niya, kung maalagaan mo to, tatakbo yan ng singbilis ng stallion. No? Alam niyo po yung stallion, majestic na ano yan eh, na animal yan eh. Yung ibang stallion na bebenta po ng milyon-milyon at matangkad pa yan sa tao. Matangkad pa yan sa mga Amerikano matatangkad eh. No? Yung mga Caucasian matatangkad yan, pero yung talagang magandang stallion, matangkad pa siya sa Amerikano. Kung sabi ko nga, kung maibenta yan eh, talagang daan-daang milyon. No? Dolyares yung tinutukoy ko po, hindi peso na ikinumpare tayo ng Panginoon. Itong rema, ito. Doon sa maamong tupa na nagiging, kung maaalagaan lang, magiging isang mabilis na stallion. Ibig sabihin, mabilis ang pag-usad natin, mabilis ang pag-andar natin, mabilis ang promotion natin. No? Ngayon, sa negative side, tinitimbang ko ngayon kung sasabihin ko hindi. Pero ganito po, no, magtutulungan tayo. Bakit? Kasi
depende sa pagpapastor at depende sa nagpapapastor. No, ay ngayon dito sa end kasi natin, tatlo kasi yan, ang Diyos ang nagbigay, yung tao na binigyan at yung tupa na ibinigay. Ngayon, pakitingnan mo yung katabi mo, ikaw ba ang pastor o ikaw ba ang tupa? No, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo kung ano siya. No? Pero naniniwala po ako, napakarami pong pastor na tinawag dito. Na mahihiyain pa yung mga yan eh. No? Sa negative, tulad nito, ang sinasabi po niya dito sa yung other side, kung ayusin mo bang pagpapastor mo, mabilis kayong lalago. Yan ang sinasabi niya. Kung ayusin mo ang pagpapastor mo, mabilis kayong lalago. Yun lang yun, pinara-praise ko lang. Kumbaga, ibang pagkatagalog lang, pero isang side yun eh. Kasi pinag-aaralan nyo, ginajudge ang mga visions, ang mga panaginip. Hindi mo naman paniniwalaan lahat yan eh. Kailangan mong i-judge yan, kailangan mo suriin yan. Pero yung other side, yung sinasabi dito, kung ayusin mo pagpapastor mo, mabilis kayong lalago. No? Ngayon, paano mag-handle ng pera ang pastor? Paano niyang ibuhos ang luha niya sa prayer ang isang pastor? Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Hanap ka ng kapartner. Tingnan mo yung katabi mo. Ngayon, sabihin mo sa kanya, kung aayusin mo ba yung pagiging member mo, mabilis tayong lalago. No, so ano yan? Ulitin mo. Medyo tapikin mo siya rito at sabihin mo sa kanya, kung ayusin mo yung pagiging member mo, mabilis tayong lalago. Kasi never na pagpapalain ng Diyos ang pasaway. So tulad nito, kumusta yung pagiging Kristiyano mo? Sabihin natin yung mga duties mo sa gawain sa Panginoon, no? Maging faithful ka. Ito pa, isingit ko na po ito. Sino po rito ang gustong maging anointed? No, yung malakas ang anointing, taas ang kamay. Yan, nakikita ko naman kayo eh. Sino ang gustong maging anointed? Lord, tingnan mo yung mga kamay na yan. Tingnan mo, Lord, yung mga may desire na magkaroon ng anointing, na maging malakas yung anointing. Yan, nakikita mo, Panginoon, yung mga kamay nila. Ngayon, alam niyo po ba na sinabi po ng Biblia na ang isang basihan ng anointing ay yung katapatan sa giving? Yes po. Ang isang basihan ng bibigyan ka ng Diyos ng anointing ay yung pagiging faithful mo sa giving. Saan nakalagay sa Bible yan? Sabi niya, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa no? Paano ka pang pagkakatiwalaan sa mas mataas na bagay? Ito po yung prinsipyo ng Panginoon. No, kaya gusto nating sumagana, gusto nating gumaling, gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. So magkaroon tayo ng correction sa lahat po. Na magpaalala po kumusta ang tithing. Kasi dyan talaga, yung partnership, sabihin mga ulit sa katabi mo. Pag hindi ka nag-partnership, sige po, sabihin niyo sa katabi niyo, pag hindi ka nag-partnership, babaho ang kilikili ng worker. Bakit? Kasi nakaasa po ang mga workers sa partnership. Masagana ang miyembro, masagana ang simbahan. No, ganun lang yan eh. So sabi niya ganun, ibigay ninyo ang inyong ikapo para merong pagkain or matustusan ang templo ko. No, kasi ang magtutustos ng pangangailangan po ng templo o ng simbahan mga Kristiyano, yung mga nagsisimba riyan. Minsan umaasa tayo sa abroad o umaasa tayo sa mga mayayaman na ibang tao. No. Pag-pray natin pag-pray mo na Lord, pasaganahin mo ako at magiging matulungin ako. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Purpose po ng kasaganahan ay para may maitulong ka sa iba, hindi sa sarili mo lang. No,
Tulad po ng baptism in the Holy Spirit, yung tongues na tinanggap kagabi. Ang purpose niyan ay para matulungan mo ang iba. Iba kasi yung Holy Spirit na pumasok sa loob mo at iba yung Holy Spirit na ipinasok ka sa loob niya. No? Mag-iba yun. Noong tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, pumasok sa iyo ang Holy Spirit sa loob mo. Pero nung ikaw ay nabaptize sa Holy Spirit, ikaw naman ay pinasok niya sa loob niya. Makikita mo yan na nung sa Acts chapter 2 to chapter 3, na nung nagsimula silang mag-tongues, nakita nila ang sarili nila na mayroong apoy dito, no? Na parang kandila sila na sinindihan, nag-aapoy. Ibig sabihin, nababalutan kasi sila ng Holy Spirit. Anong purpose nun? Para paniwalaan ka kapag ka nagsishare ka. No? May dating yung pag-share mo, yung pagsasalita mo, yung enablement na kaya kong gawin ito, kaya kong humayo, kaya kong harapin yung mga tao na nasalungat sa Ebanghelyo, may kapangyarihan. Kaya nga sabi niya ganun, tatanggap ka ng kapangyarihan kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo. Hindi yung Holy Spirit na nandun lang, personal yun eh. Ang bautismo ng Espiritu Santo hindi naman para sa iyo lang yan para sa labas, para sa iba, para maging epektibo ka sa pag-soul win ng mga tao. Ayan, okay po. Ngayon, sabi niya, kung maalagaan mo yan, tatakbesing bilis ng stallion. Ngayon, naisip ko, bakit stallion? No? Yung stallion kasi mabilis. No, alam niyo, ang mga animals po na ginagamit po ng mga tao, mga simbolo nila dahil sa greatness, yung isa, leon. No? Ang isa naman, puma. Tingnan niyo yung sapatos, puma. Tiger, yung mga ganyan. No? Ewan ko, meron bang kotse na ang tatak manok? Wala akong alam eh. Pero ang stallion po, no, katulad ng Mustang. Yan, kinuha po kinukuha po ito ng mga kumpanya at ginagawa nilang parang simbolo. Bakit? Kasi mabilis tumakbo yan eh. At sinasabi po ng Panginoon na dito sa Rema, ito, specifically dito. Di nyo ba napansin? Ilang beses tinawag ni Benny ng Rema nung pinapanood sa inyo kagabi, yung napanood natin. Talagang specific ang Diyos na kumbaga malay ba ni Benihin na isang simbahan lang tayo pero meron pa nga hindi pinakita eh. No, marami may mga ilan pa na hindi pinakita na ipalabas. Pero bakit kaya? Alam naman natin si Benihin guided ng Holy Spirit na bakit ito tinawag. Yan. Pero minsan nakakatakot po yung tinatawag sa totoo lang. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos na tawagin, may something doon. Ngayon, natuwa po ko na si Isko ay tinawag na ng Holy Spirit na nasa kanya. Pero alam nyo, ang representation no, si Isko ay nire-represent din ng lahat. Bakit? Kasi isa lang si Isko na tumugon sa calling. Hindi lang naman siya eh. Kasama siya. No? Pero lahat po ng mga worker, lahat ng mga missionaries natin, yung mga pumasok sa ministry, yung nagpastor, katulad din lang ni Isko eh. Kaya yung anointing na yun, hindi lang sa kanya, kundi sa ating lahat. Yung nga lang, sabi ko kanina, minsan nakakatakot po ang tinatawag. Bakit? Kasi yung anointing na ibinigay sa'yo, gawin ng Diablo. No? Magnanakaw ang Diablo hindi lang naman ng pera hindi lang naman ng kalusugan, hindi lang naman ng material na bagay, kundi pati anointing. Nanakawin niya. Basahin niyo po ang Biblia, ang dami pong mga tao rito na ninakawan ng anointing. No? Bakit? Inuto na tingnan niyo si Saul, at tingnan niyo yung attitude ni Saul. Meron pong na merong sinasabi ang Diyos kay Saul, bakit yung tinanggal siya, pinili siya bilang hari, pero tinanggal siya bilang hari din. Bakit? Inayawan ng Diyos. Pero ang Diyos ang pumili, pero inayawan ng Diyos bandang huli. Kasi alam niyo, sabi niya, pinili kita. Sabi niya kay Saul, pinili kita kasi maliit ang tingin mo sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka mayabang.
Hindi malaki ang tingin mo, hindi ka proud sa sarili mo na magaling ako, hindi na ako pwedeng i-correct. Yung ganun, attitude ni Satanas yun eh. Basahin niyo po, i-research niyo kung ano ang sinabi ng Diyos, ano ang comment ng Diyos, bakit siya tinanggal. No, actually hindi naman yung kasi meron po siyang ginawa na dapat si Samuel o ang may ginawa yung pag-offer. Wala si Samuel, no? Pastor Samuel, siya na nag-offer. Pinasok niya, nag-bypass siya, nag-overlap siya na yung trabaho ng iba, ng pari, trabaho ng propeta, ginawa niya. Hari lang siya. Ngayon, wala siyang respeto doon sa iba. No, tingin sa sarili, pwede ko lang gawin ito. Bakit? Kasi pinili naman ako ng Diyos. So pinili ka bilang hari, pero yung may mga taong ganito na gusto ko, hindi naman siya tinawag. So, sabihin natin na bypass niya yung pastor na siya gagawa. Ako na bahala, mali si pastor dito. Yung mga ganong huwag mong agawin yung trabaho ng pastor. Ginawa niya, inagaw niya yung trabaho ng pastor. Basahin niyo po yung comment ng Diyos kay Saul. Hari siya. Sabi niya gano'n pinili kita kasi maliit ang tingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin, mababang loob ka. Ibig sabihin, hindi ka proud, hindi ka mataas na magaling ako. Kaya ko yan. Iba kasi yung may tiwala ka sa Panginoon, tsaka yung malaking tiwala sa sarili. No, hindi ganun. Yung always, ang prinsipyo rito, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung patangkarang, kundi yung pababaan. Higher yung yung position mo, dapat mas marunong kang bumaba no? Na tinitingnan ng Diyos kung gaano ka kababa. Kasi sabi niya, nagpapakumbaba ay tinataas, ngunit ang nagpapakamataas ay binababa. Ang ganda po nung pinapakita po ng Biblia na ulitin ko po, ito po yung sinabi ng Diyos kay Saul. Pinili kita kasi ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Pinili kita bilang hari. Tinaas talaga. Pero dahilan sa sumobra naman yung kumbaga, natatawa nga ako nag-uusap po kami nila Gope, nila Maribel. Yung donkey, hindi ba? Kasi nakasakay si Jesus doon sa donkey pagkatapos naglalakad sila papasok doon sa city. Ngayon, habang naglalakad yung donkey, nandun si Jesus, nagpapalakpakan ng mga tao, nag-hallelujah. Hosana, Hosana, sabi nilang ganun. Ngayon, may langaw daw doon sa ulo ng donkey. Sabi nung langaw, pinupuri nila ako. No? Pinapalakpakan nila ako. Yung hindi niya alam, nakapatong siya doon sa donkey, kaya nakakatanggap siya nakakarinig siya ng palakpak. Pero hindi yun. Ang pinapalakpakan doon, hindi yung donkey, kundi si Jesus. At dahil sa nakasakay sa ating Holy Spirit, marirecognize ng tao yun na si ganito, anointed, si ganyan, gano'n. Ako, huwag kang magpapakamataas. Huwag magiging proud na anointed na ako, gano'n sa bagay. Hindi naman lahat ng taga-rema ganyan Pero ang isa pong sign na proud ka, yung mataas ka, no? Tanong yung mga katabi mo, ano bang height mo, ha? Hindi mo gano'n. Medyo magalit ka sa kanya, ano bang height mo? Alam niyo, ang isang sign na proud na siya, yung mataas na siya, hindi mo na siya, kahit mali, talaga tutuloyin ka niyan. Kumbaga, i-check niya, totoo ba yung sinasabi nito? Hindi ka masita, hindi ka na approachable, hindi ka na makorek. Yan ang isang sign na mataas na yung tao. No? Hindi po tayo tinawag na gano'n. Na maging madali. Kahit na mali yung accusation sa iyo dapat nandun pa rin yung kaamuan na tulad nito. Sabihin natin, may mga leaders po, no? May mga sa committees. Hindi lang sa committees kundi leaders sa lahat. Ngayon, kapag na-question yung ginagawa mo, na-question yung trabaho mo, hindi tama yung attitude na, sa inyo na lang, kayo na lang. Kayo na lang ang gumawa nito, alis na ako, ganun. Huwag ganun, mababang loob lang. No, kasi
Hindi ka pipiliin ng Panginoon kung ordinaryong sa yung kapag pinili ka ng Panginoon, kailangan pwede ka pa rin sitahin, no? Hindi yung hindi ka na masita, hindi ka na makorek, hindi ka na masabihan na pastor, kinain mo yung ice cream dito. Kung di mo naman kinain, huwag kang bakit mo ako binibintang? No, gusto mo ibuhos ko sa iyo yung ice cream na yan? Huwag ganun. No, kaya sabihin natin na nasita ka dun sa sabihin natin yung kung ano man sasabihin mo ngayon, kayo na lang. Ayoko nang gawin ito. Ayoko nang yung gano'n. Hindi, humble lang. Bababang loob lang. No, kasi servants tayo eh. Na, alam niyo ba yung may napanood ako dito sa TV? Na sa balita na yung isang babae na pinagalit-galitan nung nagpunta sa BIR, something na gano'n. Ang ginawa niya ay sinumbong niya ngayon, matatanggal yung masungit na empleyado ng gobyerno. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng magsungit eh. Kahit na nakakainis na yung tao, no? Lalo na sa DFA, naku po, kapag kukuha ka ng passport, ang susungit ng mga tao rin. No, parang sa registrar ng school natin, napakasusungit ng mga tao rin. Pero ngayon kasi medyo takot-takot na yung iba. Bakit? Kasi pwede siyang social media eh. Pero hindi ka dapat, ang isang government employee, hindi dapat nagpapakita ng sungit. Kung yung gobyerno nga, kung yung secular nga, gano'n, how much more tayo? No? How much more tayo mga Kristyano? Paano kung mali yung bintang sa'yo? Paano kung mali yung ganito? Humble lang, mababang loob lang. No? Hindi ka dapat, pag pinipiga ka na ng pressure, hindi dapat nalabas sa'yo yung sungit. No? Minsan nakakainis, bibigay ka, pero huwag. Mababang loob lang. Kasi yung po nangyari kay Saulo, kay Haring Saul, na ulitin ko po yung sinabi ng Diyos sa kanya, pinili kita kasi maliit ang tingin sa sarili mo. Basahin niyo po, basahin niyo. Yung pala yung mga qualification na hinahanap ng Diyos sa mga pinipili niya, yung mababang loob. Tingnan niyo si Moses, isa pa. Nakakatuwa nga, nakakapagtaka pa na sama-sama na yung akala mo. Kasi sabi ng Diyos, sa buong mundo, ikaw ang pinakamababang loob. No, gagawin mo leader ito, pinagmatuto. Talaga naman eh. 1 million yung nagre-reklamo sa kanya, pero paano to? No, napiga nga niya, napagalit nila yan si Moses. Ano nangyari? Article ganyan, bawal ang masungit, ganun. Nalabag nga ni Moses yun napiga Hindi tuloy siya nakapasok sa lupang pangako. Walang exemption kahit na leader ka. No, kaya kung ano man, magpa-correct lang tayo at bantayan natin sarili natin kasi gusto nating tumagal sa gawain. Gusto nating tumagal sa ministry. No, ulitin ko po yung sinabi ni Lord kay Saulo, Haring Saul. Sabi niya, pinili kita kasi maliit ang tingin mo sa sarili mo. Pero nung tumaas na, kaya ko nang gawin ito kahit wala si ganyan. Kaya ko lang gawin ito. Ako na magte-take over sa simbahan. Ako na yung trabaho ng pastor, kinuha mo na ikaw na nagde-decide doon sa gawain, doon sa pera. Hindi naman ikaw ang pastor, ikaw na nagde-decide sa ganito. Bibili tayo ng truck at ibebenta natin yung truck. Bakit ikaw na nagde-decide? Hindi ba dapat si pastor ang mag-decide riyan? Kunin mo yung blessing ni pastor. No, at bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, sa sinasabi ng Lord sa atin, kung ayusin mo yung pagpapastor mo, mabilis kayong lalago. At kung ayusin mo yung pagiging member mo, mabilis tayong lalago, no? Yung aso ko rito, meron po yung mahirap pakainin at saka mahirap painumin. Nangangagat yung siyaski. Ang tutulis ng ngipin. Kapag yung painumin mo ng gamot, mag-aaway kayo talaga. Hindi katulad nung ibang aso, madali, kaya mataba eh. Pero yung siyaski, mahirap painumin ng gamot, hindi pasaway. Ngayon, sabihin mo nga doon sa katabi mo, sabihin mo, say no? Say Dapat mabilis pakainin, mabilis
Natawa ako nung dinala sa vet, binigyan sila nung ano ba yun, Nexgard o Bravecto, nakalimutan ko na. Yung para sa kuto ba, na 6 months silang hindi magkakakuto. Pag kinagat sila ng kuto, mamamatay yung kuto eh. Kasi merong gamot doon sa katawan nila. Yung isang aso, ang hirap pa inumin. Pero yung si Brownies, inabot mo yung gamot na ganyan, siya na mismo ang kumain. Sabi nung vet, ang daling kausap. No, ang bilis-bilis. Kainin ni Brownies, hindi mo na kailangan bukas yung bibig, ipasok yung gamot sa loob. Kasi inabot mo lang. Nung inamoy niya, kinain niya kagad. Sabi nung vet namin, ang bilis kausap. No? Na-amaze pa nga yung vet namin, na-appreciate niya. Sabi niya, ang bilis kausap. Kasi, pakisabi nga sa katabi, no? Sabihin mo sa kanya, ang bilis mo namang kausapin. Ayan, so vice versa, no? Maging madali. Dahil ako pa yung isang kwento eh, kaya pagpasaway daw ang mga miyembro eh, madaling mamatay yung pastor, no? Eh, kaya sa case ko naman, hindi naman yun, no? Dumadaan lang talaga sa lalaban. Ay may promise naman si Lord na reserve na kagalingan mo. Ayan. Ngayon, yung nabanggit ko po rito yung sa panaginip nga na yung divine acceleration, no? Na pabibilisin ng Diyos kung mahalagaan mo 'yan, sabi niya. Tatakbo yan sing bilis ng stallion. At doon sa panaginip ko po, nakita ko po mula po rito sa right side ko, papunta sa kaliwa, ang bilis tumakbo nung stallion. At ano ibig sabihin? Malayo ang mararating ng gawain natin. Dadami ang mga miyembro, magiging mabilis ang paglago ng miyembro, magiging mabilis ang paglago ng gawain, malayo ang mararating natin, malayo ang maaabot natin, marami ang makakakilala sa Panginoon, magkakaroon po ng gifts ng Holy Spirit, nakikilos riyan, lalakas pa ang anointing natin, mabibilis po ang takbo ng gawain. Mamaya 2,000 na ang mga campers natin pag-camp, tapos 1,000 na ang campers natin dito sa Believers Camp na mag-i-increase. Malay nyo, magkaroon ba tayo ng radio program o kung ano, no? Ang sinasabi ni Lord, kung mahalagaan at kung magpapaalaga, tatakbo ng singbilis ng stallion ang gawain na ito. Ulitin ko po, kung mahalagaan at magpapaalaga, tatakbo ng singbilis ng stallion ang gawain na ito. Ayan, ngayon, ilang araw ko pong pinag-iisipan yun na yung acceleration, yung mabilis. No, anong meaning nun? Ngayon, iniisip ko dahil 2 months pa, August yun eh. Na August 26 nung na-admit ako sa hospital. First week ko po na panaginip yung partner. Sabi ko, ito ba ituturo sa kap? Ito ba ang share ko sa kap? Ito ba itasabihin ko sa kap? Kasi nagtatanong ka. Tanong ka ng tanong. Na, Lord, ito ba? Tapos, at the same time, tinatanong, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Paulit-ulit. No? Ngayon, yung hindi mo tinatanong, yun ang sinagot. At sabi nga niya, nung sinabi na niya ito, doon niya sinabi na pag-uwi mo, mag-uusap tayo. Nakalma na po ako ron. Yung kumbaga na wala nang magam, yay, sabi ko pag-uwi ko, kakausapin ako ng Diyos. Kasi ang Diyos naman po yung nakikipag-usap. No, sinabi niya gano'n eh, mag-usap tayong dalawa, magkatwiranan tayong dalawa. May ganyan po eh, na hindi siya yung parang akala mo rebulto lang na ikaw lang madaldal, no, nakikipag-usap po ang Panginoon. Ngayon, yun nga, sinasummarize ko lang, pagdating ko rin sa bahay, kinausap pa ako ng Diyos. Yung pagdating, may narinig ka bang boses, may bang anghel na nagpakita sa'yo? Wala eh. Kinausap pa ba ng Diyos nung dumating nga? Hindi, wala. Pero nung nag-decide na po ako na
yung aakit ako dito sa third floor, ito yung kwarto ko kasi doon ako sa baba na pinapatulog yung parang madaling, mas malawak kasi ron. Kasi hindi ako makalakad basta-basta kasi nga na-damage yung pa ko. Sabi nga, sa April pa ako makakalakad. No? Ngayon, nag-decide akong dito ako mag-aakyat at magtatanong ako. Yung pagtatanong sa Panginoon, hindi naman naabot ng oras yan, naabot po ng araw yan. Depende sa iyo kung gaano ka kalawang ang antena mo. Nung nagsimula ako magtanong, yung unang araw wala yan Ngayon kapag inaantok na ako, required akong matulog sa baba para kasi nakikita, lagi akong may kasama. No? Hindi pwedeng wala akong kasama. Mapalad nga ako kasi yung bawat pagkain mo, yung bawat kailangan mo, andun yung may mga tumutulong po sa akin. Lalo nga dyan ako sa hospital. Ulit ko po, maraming salamat po. Ina-appreciate ko po ng todo yun. Yung ginawa niyo po sa akin na dinamayan niyo, sinamahan niyo sa hospital. No, ang isang worry dito si Michelle. Alam niyo, yung mga anak niya may sakit pa, iniwan na lang sa magulang na dinamayan ako. No? Ngayon, nung pag-akyat ko rito, yung first day, nagtatanong ka, na Lord, akala ko ba kakausapin mo ako? Unang araw, wala kasi ganun ang pagtatanong. No, nasasabi ko na po sa inyo. Ngayon, hindi naman ako pwedeng mag-fasting kasi hindi pwedeng mapabayaan yung katawan ko. Kaya ibig sabihin, mahabang prayer ngayon. Kung hindi ka mo mahabang prayer ngayon, mahabang paghihintay ngayon. O sige, kumain ka. Pero haba yung time na. Kasi kung nagpa-fasting ka, maiksi lang yan maririnig mo kagad yung sinasabi ng Diyos. Dahilan sa hindi ka pwedeng mag-fasting dahil nga hindi nga kasi pwede. So, ibig sabihin, mahabang prayer. So, pray, tanong, thanks, worship, basa. So, paulit-ulit yan, inabot pa ko ng ilang araw na sabi ko nga sa inyo, may time na madaling araw, mayroong parang may gaganon sa'yo na makakarinig ka ng boses na pray ka na. Pagtingin ko sa relo ko, sakto, 3:00 ng madaling araw. Ewan ko nga ba, bakit paborito ng Diyos ang 3 o'clock ng madaling araw? Yan yung mga ganyan 3 o'clock, 2 o'clock, basta madaling araw. Nang gigising ng Diyos na alam niyo, di nakahiga ako sa kama. Upo ko pa lang naku, ando na yung Holy Spirit. At yun, nagiging malinaw, hanggang sa mamaya, supernaturally. Sa paraang supernatural, hindi yung isip mo lang na sa palagay ko, itong sinasabi ng Diyos, mahirap yun palagay yun kailangan ko ng solid proof. Kailangan ko na yung sabihin ng Diyos ito. Hindi ako nahingi ng vision. Kasi bawal yun. Hindi ako nahingi na, Lord, magpakita ka sa akin, mag-usap. Bawal yun. Pero yung pong nagtatanong ka sa Panginoon, ginawa niyang malinaw. Kaya ngayon, wala na akong question about doon, na bakit nangyari, ganyan. Ngayon, ang tinatanong ko po kay Lord ngayon, ay ito nga, sinasali ko na kayo. Ano yung next step? No? Siyempre, kasama yung healing doon na kumbaga, huwag kayong mag-alala. Ang kagalingan natin ay reserved na. Sigurado na yan. Pero kailangan lang maging rema sa'yo. Kasi, alam niyo, nakakatakot nga o sabihin natin parang, ito, isinishare ko po sa inyo. Yung sabihin natin na bigla lang sasabihin sa inyo ng tao na Pastor, pag-pray mo nga ako. Alin po pag-pray natin? May cancer ako, ganun. Kung walang rema riyan, kung walang word of God yan, yung panalangin na yun, baka sakali lang. Hindi ka sure doon. Hindi ka tulad ng isang tao na may rema na sa loob, magpapapray. Alam na niya alam mo na formalidad na lang ang prayer. Bakit kasi? Tanggap na niya. Grema na sa kanya yung word of God. Yung mga verses ng kagalingan, nagrema na sa kanya. Kaya pag pinag-pray mo, formalidad na lang yun. Kahit nga hindi na niya mapakinggan yung sasabihin mo sa prayer. Ang hihintayin na lang niyan yung word na amen. Alam mo gagaling. Alam mo magsisimula ng kagalingan. Alam mo magmamanifest ng healing. Bakit? Kasi nalunok na niya Alin, yung healing, yung rema nalunok na niya na pumutok na sa loob niya. Kaya simpleng prayer na lang. Pero kapag yung sabihin natin, wala kang alam sa healing na sabihin, Pastor, pag-pray mo, babase tayo sa anointing.
Yung mga tao na pagpe-pray mo na walang rema sa loob. Pag pinag-pray mo yan, alam niyo mga kapatid, usually kapag napagaling yan, bumabalik yung sakit. Bakit? Kasi wala silang panlaban, pangontra kapag bumalik. So sa atin po mga believers, hindi po tayo nakaasa doon sa anointing. Alam niyo, sabi nga ni Morris Cerulo, ang gifts ng Holy Spirit, yung gifts of healings para sa mga unbeliever. Hindi para sa mga believer kasi ang mga believer, may faith. Yun ang ginagamit para gumaling ka, para sumagana ka, yung makuha mo yung hinihiling mo sa Diyos. Ngayon, yung gifts ng Holy Spirit, yung work ng miracles, yung gifts of healings, ganun, gifts, may S, healings, may S din yan. Actually, para sa mga unbeliever yun. Hindi para sa mga believer. Kasi, ulitin ko po, ang mga believers ay may faith eh. Yun ang ginagamit mo na pangkuha nung sa kailangan mo. No, hindi mo kailangan mag-rely sa gifts ng Holy Spirit. Actually, hindi mo kailangan mag-rely kay Benny. Yan po yung sinasabi nila. Yung mga evangelist natin, kapag believer ka, hindi mo kailangan mag-rely sa kanila kasi ang mga evangelist tulad ni Benny, Morris Cerulo, Reinhard Bonnke, yan ay para sa mga unbeliever. No, nagpunta si Philip the Evangelist sa Samaria, mga unbeliever yung mga yun. Pero sa'yo, may faith ka eh. At yung faith mo ang gagamitin mo para kunin yung kagalingan mo. Yung faith ang gagamitin para kunin yung kailangan mo. Hindi mo kailangan mag-rely na ipagpe-pray ka na ni Benhing, ganun. Hindi kailangan. Yung gifts ng Holy Spirit na nasa kanila, para sa unbeliever yun. So, ginagawa ko lang pumalina. Okay. So, di nagpe-pray ako. Nagtatanong ako na, Lord, ito bang nangyari sa ospital, ang isi-share ko, ito ba yung magiging mabilis ang takbo ng Rema, yung magiging mabilis ang takbo ng gawain dito sa Rema, ito ba yung team, ito ba yung gusto mo na nasabihin sa camping na ito ba ang gusto mo, Panginoon? Yan, sige, tanong-tanong nga, wala akong pinagsasabihan. Wala. Bakit mo sasabihin? Wala pa namang confirmation sa'yo, Panginoon, na ito yung gusto niya, bakit mo ikakalat? May mga ganyan po na hindi dapat, minsan alam niyo po, mga pastor dapat hindi madaldal eh. Na sinabi sa akin ng Panginoon na ang mapapangasawa daw ni Ney, how sure ka? Na ang mapapangasawa ni Rhea, how sure ka? No, na sa unang pala, sinabi pa sa'yo talaga ng Diyos. Baka naman hindi sinasabi sa'yo ng Diyos, nag-aakaka ka lang. Huwag ganun. Magtanong ka sa Panginoon. Ang Panginoon naman nasagot. Yung nga lang, depende po sa kalawang ng antena natin. Pero ang Panginoon po nasagot. Alam niyo po, may nakausap po ako na biglang nag-chat sa akin na gusto ko pong basahin yung sinasabi niya. Sabi niya, Pastor, wala ko sinasabi sa kanya. Hindi kami nag-uusap. Bigla siya nag-chat sa akin at sabi niya, habang pinagpe-pray ko po ang Rema, kasi nandun siya sa malayong lugar eh. Wala siya rito sa Pilipinas. Nandun sa malayong lugar na hindi siya nakaka-attend dito sa church natin. No, pero minomonitor niya yung kumaga, nanonood siya ng Facebook Live. Ang alam ko na nanonood siya ng camping ngayon eh. Na sabi niya, Pastor, habang pinagpe-pray kong Rema, meron akong nararamdaman na sabi niya, pakinggan niyo po ito. Hindi ko alam kung ako lang o ang Panginoon na. Yun ang sabi niya. Sabi ko, ano yun? Kasi siyempre gusto ko marinig. Pero parang sinasabi ng Panginoon na para sa Rema. Ngayon, ito po no? Sabi niya, saan na? No, basahin ko. Nasabi niya gano'n, yung nararamdaman daw niya, na-impress niya. Sabi niya, ulitin ko po, sabi niya, hindi ko alam kung ako lang o ang Lord ito. Pero basahin ko po, sabi niya gano'n, during prayer po, ito po ang sinasabi ni Lord. Nahihiya akong sabihin, sabi niya, we are running the race with you. No, we are running the race with you,
Yung emphasis po ng Lord during prayer is continue running the race. Then the Lord will enable you to run the ministry with acceleration like never before. Ito yung yung na-impress sa kanya. Ulitin ko po, yung emphasis po ng Lord during prayer is to continue running the race. The Lord will enable you to run the ministry with acceleration like never before. Wala, napupuspos na naman ako. Na sabi niya na hindi pa, like never before, magkakaroon ng acceleration. Ay, nung sinabi niya sa akin to, ayun na yung confirmation na ito nga ang sinasabi ni Lord. Hindi kami nag-uusap, hindi kami nag-chat na hindi ako nag-open sa kanya, hindi ko sinasabi sa kanya kung ano yung nasa isip ko, yung pinaplano ko na team sana, pero siya nga nagsasabi na hindi niya alam, pinapakonfirm pa niya sa akin, hindi niya alam kung siya lang ito o ang Lord ito. Ulitin ko po, ito yung sinabi niya, yung emphasis po ng Lord during prayer is to continue running. Magpatuloy ka lang, ano man ang hadlang, ano man ang problema, magpatuloy ka lang. Confirmation ito, meaning ito yung prophecy. Kasi ang prophecy is for confirmation, to bless, to exhort, to strengthen. Ngayon, ito confirmation to. So ito ay prophecy. Wala siyang alam, hindi niya alam dahil wala kang pinagsasabihan, pero na-sense niya, na-detect niya, na-inward witnessan niya yung gusto ng Diyos mangyari. At nung sinabi niya ito, sabi ko, ito na yung confirmation na hinahanap ko. Ito ang gusto ng Diyos na team sa camp. No? Ibig sabihin, ito yung gusto ng Diyos na nasabihin sa lahat po ng mga nakikinig. Ulitin ko po, sabi niya, the emphasis po ng Lord during prayer is to continue running the race. Then the Lord will enable you to run the ministry with acceleration like never before. Kaya ito pong binabasa natin dito, ang meaning po nito ay divine acceleration. Amos 9:13, divine acceleration. So maging faithful lang po tayo sa pagsusoul win. Sama kayo sa pagsusoul win. Kahit hindi kayo worker, magbigay kayo ng time na sumama. Kahit hindi kayo magsasalita, basta sasamahan niyo lang po yung mga worker. Maging faithful kayo sa prayer. Alam niyo, iba ang prayer sa church, yung nagpe-pray kayo sa church, at iba yung nagpe-pray kayo sa bahay. Maniwala kayo, ibang ambience. At dito po sa bahay namin, alam niyo, nung mga nakaraan, nung pwede pa, kahit na alas 10 ng gabi, pupunta po ako sa simbahan, magpe-pray ako hanggang madaling araw. Pagkatapos, para maiwasan ko yung traffic, alas 3 ng madaling araw, uwi na ako rito, tapos kinabukasan ulit. Bakit? Iba kasi ang pakiramdam, kaya yung pwede naman ako sa bahay. Pwede nga, oo, pwede, pero iba kasi ang pakiramdam pagka sa church. Sa church ka nagpe-pray. Ngayon, may teaching rin yung portal. Kasi ang simbahan po kasi may portal yan. Diretso sa langit. Na kapag doon ka nag-pray, ewan ko, bakit ganun? Hindi ko pa totally napag-aralan pero may mga portal, ibig sabihin butas na diretso sa langit. Parang yung si Jacob, nung naginip siya rin nun na yung lugar na yun, itinadalaga niya, na tawag doon na Bethel. Nung nangako siya na sabi niya, kapag papalain mo ako, bibigay ko sa lahat ng 10% ng pag-aari ko. Nagkaroon ng portal doon, ng butas doon, na diretso. Nakita niyo yung mga anghel nag-aakyat panaog mula sa lugar na yun. Parang nagkaroon ng hagdanan mula sa lupa papunta sa langit. Ang simbahan kasi may mga portal na doon dumadalo yung ang prayers na-share ko to minsan pero hindi ko pa totally ma-share. May mga portals kasi na mas maganda sa simbahan mag-pray, mag-worship. Yeah, pero siyempre, wala namang distansya sa spirito. Pero sabihin ko po sa inyo, mas iba. So, yun po, maging faithful po kayo sa inyong pagbibigay kasi kailangan po ng simbahan natin yan para umandar. At magbigay kayo at kayo bibigyan. Ayan, magbigay kayo ng unawa at kayo bibigyan ng unawa.
prinsipyo ng Panginoon, batas yan. Maging faithful kayo sa giving, maging faithful kayo sa prayer, at maging faithful kayo doon sa ministry natin na paghayo, no? Panalangin natin yung mga workers, panalangin natin yung mga pastor, yung iba magpapadeploy ngayon. So, ayan, no? Magiging ko na rin po, no? After nito, water baptism na tayo. Ayan, mag-ready kayo kasi dapat mga 11:30 po. Iba budget naman natin. 11:30 nakalabas na po kayo sa mga kwarto. Pwede kayong magstay diyan sa hall, sa doon sa kantin. Basta pagdating po ng mga 11:30 ay nasa labas na po tayo ng kwarto, no? Ayusin na po niyo yung mga gamit niyo at saka kikita tayo next year. Ayun pala, meron po kami nakitang campsite sila sa Latina. Nagpunta sila na aircon lahat, sila nang bahala sa pagkain. Pagka yung po ay ginaganap na kasalan daw ng mga artista, maganda yung lugar dito ata sa Laguna, hindi ko po Bulacan, hindi ko po matandaan, pero maganda po. Kapag nakita nyo, sabi lang, parang palasyo daw yung itsura ng campsite. Yan. Yung nga lang, ang bayad po ron ay nasa 3,500 pataas. No? Ngayon, may mga aangal na rito. Sabi gano'n, kapag sinabing ang 1,500, by faith kaya. Pag sinabing 2,000, mahirap na yan. Ngayon, pagka sinabing 2,004, sasabihin lang, kahit ang Diyos, hindi na kaya yan. No, nothing is impossible kapag ikaw ay naniniwala. Simula po tayo mag-ipon. No? Wala, pamahal ng pamahal eh. Dapat yung faith natin, palaki ng palaki. Kaya next year pa naman yan, no? Mapagandaan natin. Okay. Sandali ha. Nakikipag-interact ako kasi sa inyo eh. Ayan. Okay. So, babay na po, no? Magwiwiam tayo ngayon. Tatawagan ko po si Aling Almira para po sa wiam natin ngayong umaga. So, pakitawag na lang mga asan na si Aling Almira? Asan ka na, madam? No, at ang iyong team. Maiksi lang naman ito. Tayo mag-wiam muna. Pagkatapos noon, mag-ready kayo para sa bautismo ng tubig. Ayan. No? Sige po, babay na. Kaway-kaway naman tayo rin. Babay na. God bless you hanggang sa susunod po na pagkikita natin. No? Babay na. God bless you. Aling Almira, binibigay ko po sa iyo. Hello po, good morning. Ako na po ngayon si Almira. God is good. And all the time, isang malakas na palakpak po dahil tayo magsisi-uwi na. Gusto nyo na bang umuwi? Sige, dito na kayo. Marami po tayong natutunan. Napakasarap po sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. At syempre, nandito po, tinatawagan ko po si Ate Almira. Siya po si Ate Almira. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Almira. Ako po si Ate Maribel. Kami po kung tawagin ay si... Ayun po. Tabo ni Tim. Joke po. Nakakatuwa po dahil kahit medyo mataas po yung ating kampi, pero madami pa rin tayo. Marami pa rin tumugon at marami pa rin gustong maramdaman at maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At kami nga po mula sa WIAM team, at alam ko po, sino pong nakakaalam ng ministeryong ito?
Taas po ang kamay. Ilan na lang po, ilan pa, madami pang hindi nakakaalam. Sa hindi po nakakaalam, ito po yung isang ministeryo na binuo taon 2011. 2010, pero nagkaroon ng kaganapan ay 2011. Ibig sabihin po ngayon ay 2025, almost 14 years na po. Kaya palakpakan natin ang bawat isa dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Na kung saan ang confirmation na mabuo ang team na ito ay dito po sa Fainiel. Kaya po, salamat sa Panginoon. Ito po yung WIAM team na kung saan ay tumutulong sa ating pong sa ating simbahan. Ito po yung pera na nalilikom na hindi na po kukunin mismo sa ating pong pera ng simbahan. Kundi ito po'y galing sa mga individual, sa ating pong mga iba't ibang simbahan na kung saan ay kinakausap ng Diyos para maging kamay na maging bahagi ng ganito pong programa. Kaya ito po ay hindi po kayo sa amin magko-commit, kundi kayo po ay magko-commit ay sa Panginoon. Kung ano yung commitment natin sa Panginoon, nang tayo sumunod, kailangan po natin itong sundin. Kasi sa hindi natin pagsunod sa commitment na ibinigay natin sa Panginoon, tayo mismo ang humahadlang para yung pagpapala na dapat ay para sa atin ay hindi natin nakakamit. Kaya in-encourage ko po ang bawat isa na kung tayo ay kinakausap ng Panginoon, dahil may kanya-kanya tayong ministry, may ministry ng paghayo, may ministry ng pananalangin, may ministry ng pagbibigay. Alam po namin na minsan may kulang dahil may kakulangan, pero once na nag-commit tayo sa Panginoon, sabi nga, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya in-encourage ko po kayo. Ngayon po, yung ibinibigay natin ngayon ay dati po ay nasa 50 katao, 60 katao na. Yun pong nagiging bahagi ng WIAM team. Pero parang ngayon po ay bumababa. Siguro nga po ay dahil po sa ating mga pangailangan. Pero ang aming pong hiling, sana po ipanalangin natin. Kasi ang halagang atin pong nakukuha, nabubuo dito, ay para po ito sa ating din simbahan. Sa pangailangan din ng ating simbahan, malaking halaga na hindi kayang ibigay ng ating simbahan. Pero sa pamagitan ng ministeryong ito, halagang 50,000, halaga para sa tricycle, sa aircon, sa mga kagamitan sa simbahan. Sa pamamagitan ng ministeryong ito po ay naibibigay dahil ito sa tulong ng bawat isa sa ating. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa. At salamat din po sa inyo dahil ang Diyos po ang magbabalik ng pagpapalang itinanim nyo para sa gawain ng Panginoon. Amen? At tinatawagan ko na po si Tita Almira. Si Tita Almira para siya na rin po yung magtuloy ng ating pong gagawin sa umagang ito. Praise the Lord. God is good. And all the time, amen. Praise the Lord. Sa mahirap at sa masaganang pagpapala ng Panginoon, lagi ang Diyos po ay mabuti. Amen po ba? Praise the Lord. At ang WIAM po ay nabuo dahil doon sa desire na makatulong sa mga simbahan. Noon po ako ay reklamo. Sabi ko bukas ng simbahan, kulang ang pera. Pero sabi ng Lord, anak, tumukod ka at tumulong ka sa halip na magreklamo. At ang Diyos po ay bumuo ng grupo upang ito ay may sakatuparan. Tunay nga po na minsan tayo po ay sa puso natin nagrereklamo na bakit ganyan. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, tumukod ka at malaki ang may tutulong mo. Amen? Kung may ganun po tayo minsan, nagkakaroon po tayo ng ganung kaisipan, andun po na, sabi nga po ay yung negatibo, gawin natin positibo para lalong
malaki ang may tulong, lalo tigit sa plano ng Diyos sa atin na mag-accelerate at maging mabilis ang pagkilos ng Diyos sa ating mga ministeryo. Amen. Ang kailangan lang po ay magtulungan, makiisa at makibuhat. Malaki po ang magagawa nito kung ito ang lagi nating nasa isipan. Amen po ba? Amen. At tunay nga po na ang ministeryo natin hindi madali. Alam ko po napakalaki ng inyong mga sakripisyo. Pero sabi nga po, sa ating pagtitis at pagtsatsaga, hindi tayo mananatiling nasa ganitong kalalagayan. Amen? Andun yung vision ng Panginoon, acceleration. At ito po ay marireceive natin kung tayo po ay tulong-tulong, kapit kamay na may sakatuparan ang mga bagay na ito. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang WIAM po ay dinesign ng Diyos na tumulong sa mga simbahan. At nakikita ko po dumaraan ito sa pagsubok na hindi po ito naisagawa pa ng maayos ulit dahil nagkakaroon po ng problema na tunay nga po, sabi ko nga po, ang Diyos ang pumili at tumawag sa mga tao para tumulong. At siya rin yung may kakayanan na mapanatili ito. Kaya sabi nga po, bagamat may problema, may pagsubok, magpatuloy lang po tayo. Hindi mananatili tayo sa ganitong kalalagayan. Amen po ba? Salamat sa Panginoon at sa Diyos po ang papuri. Amen? At tinatawagan ko po yung magre-receive si Pastora Tim. Ang nabuo po natin ay 36,400. Nawa po ito ay tumaas sa mga darating na panahon at ang Diyos po ang patuloy na magpala. Ito po ay additional para po sa ating camping. Praise the Lord. At nawa po ito ay patuloy na magamit sa lalong pang ikagaganda ng ating gawain. Tinatawag ako sa Pastora Tim. Okay, palakpakan po natin ang bawat isa dahil po sa inyo nabuo po ang halagang 36,400. Ayan, thank you po. Picture.
Lord, simula ng pagpunta namin dito, Lord, salamat sa God bless kami. Salamat na remind ko, Lord, salamat sa bagong mga revelation sa amin. Lord, uuwi kami na tulog-tulog. Dala namin yung kalapasan, namin kasagutan ng bawat mga. Lord, sa aming mga tahanan mo, Lord, maging kalakasan namin para magpatuloy. Lord, maraming salamat. Lord, dito ang Diyos sa aming pag-uwi. Dalangin ko, Panginoon, yung pagsama mo sa bawat isa. Lord, maluti mo kami ng iyong panangulo. Ilayo sa anumang kapapakat, disgrasya, Panginoon. Ito nililipot namin sa mahal. Lord, na demonyo, nag-stop, malakit, pag-nakaw, manila sa Lord, salamat, Panginoon. Lord, maingat, Panginoon, at Lord, safe kami makakamit, Panginoon. So, Lord, tinakasin po namin, Panginoon, ang aming Senyor Pastor Panginoon. Lord, salamat sa katapatan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa aming Pastor Panginoon. Lord, patuloy ka, Lord, nagbibigay ka kami ng pagpapalit sa kanyang buhay, O Diyos. At Lord, salamat sa patuloy, Panginoon, na complete healing, Panginoon, complete na resurrection, Panginoon. At Lord, salamat sa kalakasan niya, Panginoon. At Lord, nagbibigay ka kami ng mahaba pang buhay, Panginoon, sa Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan po, officially, tapos na po yung meeting natin. Nakapag-runner, pag-isip na lang po tayo. Kunin ko na rin po yung opportunity para pasalamatan po yung mga kasamahan natin, yung mga committees, yung mga yan sa security, nilabas ng mga sa team, sa pagkukunan ni Pastor Marlon, sa admin, sa pagkukunan ni Pastor Ais, sa healthcare na laging nandyan. Amen po? Sa pagkukunan ni Pastor Ais, yan sa mga problema, sa finance. So, salamat po sa inyo. Amen. Sa pagkukunan ni sa police, tulungan ni Pastor Amen. Ayan, kay Pastor Eli, sa mayor, sa Google. Ayan po sa Rushers. Ayan, sa mga Pastor Ronnie, sa documentation. Salamat po sa inyo. Hindi na Pastor Ayan, sa work nila. At sa technical.